Kuya Dax, solid fan mo ako, promise. Alam mo bang bago ako matulog, boses mo muna ang naririnig ko. Kaya nung naisip kong i-share ang kwento ko, ikaw kagad ang pumasok sa isip ko. Kasi alam kong hindi mo ako i-judge. At baka sakaling maintindihan mo tong gulong pinasok ko. Sige na, didiretsahin ko na. Ang kwento kong ito, pamagat pa lamang na napili ko. Alam mong may sablay na. Hindi ko alam kung pag-ibig pa to o kasalanan. Kasi gano'n na gano'n ang naramdaman ko ngayon. Nalilito. Natatakot. Pero Kuya Dax, kinikilig din ako na parang ewan ko ba. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang mga bida sa magulong teleserye ng buhay ko. Una, si Abe. Putik. Si Abe. I-visualize mo to. 23 years old. Matangkad. Medyo moreno na dahil sa kakatenis. Ang buhok niya lagi magulo, pero bagay na bagay sa kanya. Akala mo laging bagong gising pero yun pala. Forma niya na yun. At ang mga mata niya, naku Kuya Dax, pag tumitig yun, tila pa binabasa niya yung kaluluwa mo. Matalino si Abe, consistent Dean's Lister. Pero hindi yung boring na nerd. Siya yung tipong masiyahin, palabiro, at laging may dalang positibong vibe sa barkada. Siya yung tipo ng tao na mabilis mong magustuhan kasi sobrang daling lapitan at laging handang tumulong. At ang pinakagrabe pa, ang bango-bango niya. Kahit galing sa laro, parang laging bagong ligo siya. Ang pangalawa ay si Colin, 22 years old. Kasing edad ko lang. Medyo chinito, maputi, at yung ngiti niya, yun yung ngiting nakakatunaw ng puso. Kuya Dax, laging nakangiti yun. Parang walang problema sa mundo. Medyo makulit, laging nagpapatawa, at ang daming kwento palagi. Si Colin yung tipong laging updated sa mga memes, sa mga bagong trends, at ang bilis makagets ng jokes. Siya rin yung tipong maasikaso sa mga kaibigan. Laging nagtatanong kung okay lang ba, kung kumain na ba, o kumusta ang araw. Sobrang bait niya talaga. Walang kaarte-arte sa katawan at ang daling pasayahin. At ang galing-galing niyang sumayaw. Pag nasa dance floor siya, tila pa siya na ang may-ari ng buong lugar. At syempre, ang pinaka-main character, ako yon. Ako si Michael, 22. Simple lang naman ako Kuya Dax. Hindi masyadong matangkad. Hindi rin masyadong maputi. Mahilig akong magbasa ng manga, manood ng anime, at makinig ng music. Hindi ako masyadong mahilig sa sports, pero mahilig akong maglakad-lakad at mag-explore ng mga bagong lugar. Sa barkada naman, ako yung tipong tagapakinig, yung laging nandun pag kailangan ng kausap. Hindi ako masyadong mahilig sa drama, pero pagdating sa pag-ibig na Kuya Dax, ang dami ko ng kalokohang nagawa. So okay, ito na nga. Dito na magsisimula yung conflict. Ito na yung dahilan kung bakit ako nag-confess sa'yo. Kasi naman Kuya Dax, silang dalawa ang gusto ko. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Hindi ko alam kung kailan na yun nagsimula. Basta ang alam ko lang, pareho silang mahalaga sa akin. Pareho silang espesyal sa puso ko. Kay Abe, nandun yung paghanga ko sa talino niya, sa pagiging mature niya, sa kakayahan niyang alagaan ako. Pagkasama ko siya, nararamdaman ko na ligtas talaga ako, na may nasasandalan ako. Kinikilig ako pag hinahawakan niya kamay ko, pag niyayakap niya ako, pag tinititigan niya ako gamit yung mga mata niyang nakakatunaw. Kay Colin naman, nandun yung saya, yung tawanan, yung mga kalokohang sabay namin ginagawa. Pagkasama ko siya, nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Naramdaman ko na buhay ako, na kaya kong gawin ng kahit na ano. Kinikilig ako pag pinapatawa niya ako, pag sinasayawan niya ako, pag pinapa-feel niya sa akin na espesyal ako. At ang pinakagrabe, naramdaman ko rin na gusto rin nila ako.
Nakikita ko sa mga kilos nila, sa mga salita nila, sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Hindi lang iyon imahinasyon, Kuya Dax. Talagang may something sa pagitan naming tatlo. At iyon ang kasalanan. Iyon ang nagpapagulo sa isip ko. Nagpapakaba sa puso ko. Dahil alam ko na hindi pwedeng pareho ko silang gustuhin. Dahil alam ko na makakasakit ako. Na magdudulot ako ng gulo. Na baka mawala silang dalawa sa akin. Kaya heto ngayon, Kuya Dax. Naguguluhan. Natatakot. Pero hindi ko kayang bitawan ang naramdaman ko. Kasi kahit alam kong kasalanan to, kahit alam kong mali to, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahalin silang dalawa. At heto na ang simula ng magulo kong kwento. Ang simula ng paglalakbay ko sa pagitan ng pag-ibig at kasalanan. At sana, Kuya Dax, sa huli, matulungan mo ako na mahanap ang sagot sa tanong ko na nagpapagulo sa akin. Ano ba itong naramdaman ko? Pag-ibig ba to o isang kasalanan? Naalala ko, nagsimula ang lahat nung minsang inabutan kami ng malakas na ulan sa tapat ng library. Kasama ko sa Ibnon. Alam mo yung ulan na parang ayaw ka nang pauwiin. Ganon yung nangyari. Nakatayo lang kami doon. Naghihintay na tumila. Nang bigla niyang hinubad ang jacket niya at ipinatong sa balikat ko. Ang sabi pa niya, "Michael, lamigin ka pa naman. Isot mo muna to." Kaya Dax, amoy na amoy ko yung pabango niya. Yung halo ng mint at bagong labang damit. Doon ako unang natulala habang pinapanood namin yung ulan. Bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Yung dahan-dahan. Yung ramdam mo yung init ng palad niya. Wala kaming imika nun. Basta naramdaman ko na lang na sumantal siya sa balikat ko. Ang bilis talaga ng tibok ng puso ko nun. Parang gusto nang kumawala sa ribcage ko. Kinilig talaga ako ng sobra. Pero sa likod ng isip ko, may boses na nagsasabi na, "Hala ka, Michael, bawal yan." Pero sino ba naman ako para tumanggi sa ganung moment, diba? Kinabukasan naman, si Colin yung kasama ko. Iba yung vibe namin. Kung kay Ava ay seryoso at ramdam ang tensyon, kay Colin naman ay tawa lang kami ng tawa. Pumunta kami sa isang malit na coffee shop kasi sabi niya, libre daw niya ako. Basta samahan ko lang siya mag-unwind. Habang naghihintay kami ng order, bigla siyang nag-play ng kanta sa phone niya at niyaya akong mag-mini dance. Kahit nakaupo lang kami, ang kulit niya talaga. Maya-maya naging seryoso ang mukha niya. Tapos ang sabi niya, "Alam mo, Michael, ikaw lang yung taong komportable ako maging ganito kakulit." Tapos bigla niyang pinunasan yung mantsa ng kape sa gilid ng labi ko gamit yung hinlalaki niya. Hindi siya kaagad bumitaw. Nanatili yung kamay niya sa mukha ko habang nakangiti siya ng sobrang tamis. Doon ko naramdaman yung kakaibang kuryente. Iba yung saya na ibinibigay ni Colin. Yung parang lahat ng bigat ng schoolworks biglang nawawala. Naglalaho. Dumating yung point na nag-group study kaming tatlo. Oo, kaming tatlo. Kasama ko si Abe at si Colin sa iisang lugar. Doon na nagsimula yung awkwardness. Si Abe laging dikit ng dikit sa akin. Laging inaayos yung gamit ko. Si Colin naman hindi nagpapatalo. Laging nagpapatawa at laging sa akin tumitingin pagkatapos ng bawat punchline niya. Ramdam mo yung tension sa pagitan nilang dalawa. Kuya Dax, parang may invisible line na naghahati sa amin. Nung minsan pa nga nung kumuha ako ng tubig, sumunod silang dalawa sa kitchen. Nagkatinginan sila. Yung tingin ng parang nagkakasubukan kung sinong unang bibigay. Ako naman kunwari walang napapansin pero ang totoo, nanlalamig na yung mga kamay ko sa kaba. Michael, sabay na tayong umuwi mamaya ha? Ang sabi ni Abe. Biglang hirit naman ni Colin. Hindi. May usapan kami ni Michael na dadaan muna sa arcade, di ba? Nagkatinginan sila ulit.
Putik Kuya Dax, gusto ko na lang magpalamon sa lupa ng oras na yon. Isang gabi naman, pagkatapos ng isang inuman sa bahay ng tropa, naiwan kaming tatlo sa labas habang naghihintay ng Grab. Medyo nakainom kaming lahat pero hindi naman lasing na lasing. Tipsy lang kumbaga. Bigla namang nagsalita si Abe. Michael, hindi ko na kaya to. Gusto kita. Higit pa sa isang kaibigan. Natahimik ang buong paligid. Ang naririnig ko na lang ay yung huni ng mga kuliglig at yung sarili kong hininga. Pero bago pa ako makasagot, sumabat si Colin. Ang boses niya seryoso na wala na yung pagka-joker niya. Ako rin Michael, matagal na. Kaya sana, huwag mo naman kami paglaruan. Napatulala ako. Nakatingin silang dalawa sa akin. Naghihintay na sagot ko. Pero wala akong maipaliwanag. Wala talaga ako masabi nun. Paano ko sasabihin na pareho ko silang gusto, diba? At sa tuwing kasama ko si Abe, pakiramdam ko, buong buo ako. At sa tuwing kasama ko naman si Colin, pakiramdam ko malaya ako. Doon ko na-realize na itong kasalanan na sinasabi ko. Huling-huli na ako. Matapos yung gabing umamin silang dalawa Kuya Dax, hindi ko alam kung paano sila harapin. Isang linggo akong hindi pumasok sa tambayan. Zin zone silang dalawa sa GC namin. Alam mo yung feeling na gusto mong sumagot pero natutulala ka lang sa screen ng phone mo. Ganon yung nangyari sa akin. Isang hapon, nakasalubong ko si Abe sa tapat ng engineering building. Gusto ko sanang lumiko pero nakita na niya ako eh. Michael, sandali nga lang. Tatanungin kita. Hanggang kailan mo ba kami iiwasan ha? Ang seryoso ng boses niya Kuya Dax. Hinawakan niya yung braso ko. Naramdaman ko yung pangungulila niya. Ang sabi niya, hindi naman daw niya ako minamadali. Pero sana raw ay huwag ko silang ituring na parang multo. Nasaktan ako doon Kuya Dax. Kasi sa totoo lang, hindi ko sila gustong iwasan dahil ayaw ko sa kanila. Kundi dahil takot ako sa sarili ko. Takot ako na baka pag nagsalita ako, masira ko silang dalawa. Habang nag-i-emote naman ako kay Abe, bigla naman nag-text si Colin at ang sabi niya, nasa rooftop ako ng dorm. May iniwan akong paborito mo rito. Kainin mo ha. Kahit wag mo na akong kausapin basta kumain ka. Pag-akyat ko Kuya Dax, nandun yung favorite kong kape at yung donuts na laging sold out. Pero hindi ko inakala na nandun pa rin si Colin. Nakaupo siya sa edge, nakatingin sa malayo. Pagkakita niya sa akin, ngumiti lang siya. Yung ngiting pilit pero nandun pa rin yung spark. At ang sabi niya, alam ko namang mahirap Michael. Gets ko naman na nalilito ka. Pero sana alam mo na kahit anong mangyari, hihintayin kita. Doon na ako naiyak. Wala akong may paliwanag. Bakit pa kailangang maging ganito kabait silang dalawa sa akin? Mas madali pa nga sana kung pareho na lang silang siraulo eh. Para madali silang iwan. Pero hindi eh. Mas lalo lang akong nahuhulog sa kanilang dalawa sa magkaibang paraan. Nung minsang nagpangabot sila sa tapat ng banyo, narinig ko na lang na nagtatalo sila. Layuan mo si Michael Colin. Alam mong hindi mo siya kayang seryosohin. Ang sabi ni Abe. Sumagot naman si Colin. Bakit Abe? Dahil ba sa tingin mo mas magaling ka sa akin? Dahil Dean's Lister ka? Ha? Halos magsakitan na silang dalawa Kuya Dax. Muntik na silang magsapakan kung hindi lang ako pumagitna. Sinigawan ko sila na tumigil na silang dalawa. Pero ang totoo Kuya Dax, gusto ko ring isigaw na ako yung may kasalanan. Ako yung dahilan kung bakit nagkakagulo silang dalawa. Natulala na lang ako habang pinapanood silang mag-walkout sa magkaibang direksyon. Dahil nga sa gulo na yon, hindi ko na rin mapigilang maging matamblay sa bahay. Isang gabi pa nga tinanong ako ni mama kung bakit parang pasan ko daw ang daigdig, kung okay lang daw ba ako. Siyempre hindi ko masabi yung buong katotohanan. Ma, paano kung may 2 taong mahalaga sa'yo?
tapos kailangan mong pumili. Ang tanong ko sa kanya, "Anak, ang puso hindi parang pizza na pwedeng hati-hatiin. Sa huli palaging may isang mas matimbang at kung hindi mo pa alam kung sino yon, baka hindi mo pa talaga sila mahal sa parang iniisip mo." Ang sagot sa akin ng mama ko. Doon ako napaisip. Baka nga kasalanan lang to dahil sa takot kong mawalan. Pero paano kung totoo itong naramdaman ko? Paano kung kaya ko talagang magmahal ang dalawa ng sabay? Sa lipunan natin, Kuya Dax, bawal yun, di ba? Kasalanan daw yun. Pero ang sakit-sakit na sa dibdib ko. Isang buwan na nakalipas simula nung mangyari ang gulo sa dalawa. Medyo naging malamig ang pakikitungo naming tatlo sa isa't isa. Pero alam ko hindi pwedeng ganito habang buhay. Nag-set ako ng schedule. Kinausap ko si Abe nung Lunes at si Colin nung Martes. Sabi ko sa kanila, kailangan ko ng space para mag-isip. Pero habang tumatagal ang space na yon, mas lalo ko lang silang hinahanap. Narealize ko na si Abe ang sandigan ko sa tuwing mahina ako at si Colin naman ang liwanag ko sa tuwing matilim ang mundo ko. Ang hirap lang, Kuya Dax. Para akong nasa gitna ng dagat na kailangang pumili sa pagitan ng bangka at salbabida. Pareho silang kailangan ko para hindi ako malunod. Isang linggo matapos ang space na hinihingi ko sa kanila, nag-chat si Abe. Ang sabi niya, "Michael, huling-hiling na lang. Magkita tayong tatlo. Gusto lang namin maging malinaw ang lahat." Kinabahan ako, Kuya Dax. Alam mo yung feeling na parang pupunta ka sa isang gera. Ganun yung naramdaman ko. Nagkita-kita kami sa isang park na madalas naming tambayan nung buo pa kami nung hindi pa nangyayari ang gulo sa aming tatlo. Ang lamig ng simoy ng hangin nun, tapos ang dilim pa ng langit. Parang nakikisama sa naramdaman ko. Pagdating ko, nandun na silang dalawa. Nakaupo sa bench, magkalayo ng konti. At nung makita nila ako, tumayo silang pareho. Walang nagsasalita. Ang narinig ko lang ay yung tibok ng puso ko na parang tampol sa sobrang bilis. Kinilig ako nung makita ko silang dalawa. Pero kasunod nun ay yung matinding kirot kasi alam kong hindi pwedeng ganito habang buhay. "Michael, mamihili ka na." Ang bungat ni Abe. Diretsong walang paligoy-ligoy. Si Colin naman nakatingin lang sa akin. Namumula ang mga mata na parang galing sa pag-iyak. "Hindi na namin kayang ganito, Michael. Pinapatay kami ng selos. Pinapatay kami ng paghihintay." Dugtong ni Colin. At doon ako sumabog, Kuya Dax. "Akala niyo ba madali lang para sa akin to? Pareho ko kayong mahal. Kay Abe kasi, nararamdaman ko na protektado ako. Sa iyo naman, Colin, nararamdaman ko na masaya ako. Paano ko itatapon yung isa sa inyo kung pareho kayong bumubuo sa akin, ha?" Natulala sila sa sinabi ko. Hindi nila inaasahan na aaminin ko ng harap-harapan na pareho ko silang gusto. Naging bayolente yung emosyon ko. Umiyak ako ng umiyak sa harap nila habang bumubuhos ang malakas na ulan. Kuya Dax, para kaming nasa music video. Pero ang sakit-sakit sa totoong buhay. Akala ko pagkatapos kong umamin, magkakaintindihan kami. Pero nagkamali ako. Umiling si Abe. "Kung mahal mo kaming dalawa, ibig sabihin hindi sapat ang isa sa amin para sa'yo. At hindi ko kayang makihati, Michael." Tumalikod siya at naglakad pareho sa ulan. Si Colin naman lumapit sa akin. Hinawakan ang mukha ko, tapos bumulong. "Sana naging sapat ako, Michael. Pero ayaw kong maging option lang ako." At yun, iniwan din niya ako. Nakatayo lang ako doon sa gitna ng park. Basang-basa sa ulan. Nag-iisa. Doon ko na-realize na sa kakahawak ko sa dalawang tali, pareho silang naputol. Wala akong napili at wala ring pumili sa akin. Kinabukasan, nalaman ko na lang na nag-file ng leave si Abe sa school.
At si Colin naman ay lumipat ng dorm. Ilang buwan din akong naging parang zombie sa nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit ba ang malas ko sa pag-ibig. Kinain ako ng lungkot. Tuwing makakakita ako ng tennis court, naalala ko si Abe. Tuwing may naririnig akong upbeat na kanta, mukha ni Colin ang nakikita ko. Pero minsan kasi, kailangan mo munang mawalan para mahanap ang sarili mo. Napagtanto ko na baka kaya ko sila minahal ng sabay ay dahil hindi ko pa kayang mahalin ang sarili ko ng buo. Ginamit ko silang dalawa para punan yung mga kulang sa akin. Oo, masakit. Pero yun ang katotohanan. Humingi ako ng tawad sa kanila through messenger. Hindi para bumalik sila, kundi para lang mapalaya yung bigat sa loob ko. Pero hindi sila sumagot kahit nakita ko pang nagsin sila, kaya alam kong kahit papaano ay nabasa nila ang message ko. Ngayon heto ako, isinare ko ang kwento ko sa iyo, Kuya Dax. 1 taon na nakalipas. Hindi kami nag-uusap pero okay na sila sa kani-kanilang buhay. Naisip ko, siguro nga kasalanan yung ginawa ko. Hindi dahil nagmahal ako ng dalawa, kundi dahil naging makasarili ako. Hinayaan ko silang masaktan dahil lang ayaw kong mamili sa kanilang dalawa. Pero natuto na ako. Kaya ngayon, mas pinipili ko munang ayusin ang sarili ko bago uli pumasok sa isang relasyon. At narealize ko rin na dapat ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasira ng tao, bagkus nakakabuo pa nga dapat ito. Kuya Dax, hanggang dito na lang kwento ko. Pero bago ako magpaalam ay mag-iiwan ako ng mga katagang natutunan ko sa kwento ng pag-ibig ko. Ang pag-ibig, hindi yan laro na pwedeng collect and collect, then select. May mga damdamin tayong matatapakan. Ngayon, mag-isa man ako, mas malinaw na sa akin kung ano ang mali ko, kung ano mga nagawa kong mali. Pero Kuya Dax, hihingi sana ako ng payo. Hanggang ngayon kasi may part pa rin sa puso ko na umaasang magkaka-closure kaming tatlo ng personal. Maganda bang i-message ko sila uli para makipagkaibigan? O mas mabuting hayaan ko na lang silang manatili sa past ko? Natatakot kasi akong baka multuhin ako ng pagsisisi ko habang buhay. Sana mapili nyo itong basahin sa channel niyo at maghihintay ako. At paki-PM na lang po ako kung kailan nyo ito i-upload. At sa mga makakarinig ng kwento ko, please, i-comment nyo naman sa comment section kung ano ang magandang gawin. Tama ba na mag-move on na lang ako ng tuluyan? O may puwang pa para sa second chance bilang magkakaibigan? Salamat sa pagbasa ng kwento ko, Kuya Dax. Ikaw ang naging outlet ko sa mga gabing hindi ako makahinga sa gulo ng isip ko. Ako si Michael at ito ang true confession ko.